40 years. Kawikan, basahin mo, linawin mo. Sino maghari? Sino magganap nitong 40 years? Kawikaan. Sige nak, basahin mo na. Sa Ezekiel. Wait lang. Kawikaan nga. Kawikaan. Kanina, Apocalypse. Kawikaan. Ano pa talaga? Pag tayo mag-ubir, kailangan tama lang. Kawikaan. Ubir Sige, ulit basahin tayo, mo. delikado Hindi, ikaw ubir ulit. magbasa. Anong verse sa kawikaan? 8:15. 15 hanggang sa 16. Tama. Basahin mo na. Go. Wait lang. Kawikaan. Sa 8:15. pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari. Okay, gandahan pagbasa. Sa pamamagitan ko, Ay ay naghahari ang mga hari. at nagpapasya ng Ng? kaganapan ang mga Pangulo. Isa pa. Sa pamamagitan ko Ay maghahari ay nagpupuno ang ang mga mga pangulo at ang mga mahal na tao sa makatuwid bagay lahat ng mga hukom sa hukom. lupa. Sino maghukom sa presidente sa Pilipinas? Mga presidente. Presidente. Kawikaan. Pagka hindi pinirmahan ng presidente yan, makakalaya ba ang tao? Hindi. Hindi. Kaya nga ang presidente mayroong amnesty. Paggugustuhin niya kung ikaw ay nagbago. Yun yung hukom sa lupa ibaba. Dahil ang presidente lang makahukom na sa ganapan sa Pilipinas. So kung ito ay pangharian sa mga pangulo, okay. Kailan ito nag-umpisa? Sige, sagot. Kailan nag-umpisa? 1935. Mali. Hindi talaga kayo nag-review dun sa... Mali. Mali rin. Ay, kay Rojas yan. Umpisa. Taon lang. Na talaga ng... Ano bang basa mo ito? Kapanalan. Kapangulo. Nasa diagram yan. Kaya sabi ko, tumingin kayo doon kasi nandun na yung pag-aaral ng mga Kapahamakan. Kapahamakan. 1935. Mali nga eh. Nire-review mo pa yun. Mag-ina talaga tayo. Hindi, 1935 yung akin. Ito, Mali. 1935 din sa kanya eh. Hindi, 73 yung kanina. Hindi, yung... Ay, ano ba yan? Nadidinig ko. Iba yung kanina, yung una. Yung huli ngayon, 1935. Kailan nagsimula ito? 40 years. Ay, 1946. Ayun, sasabihin. 1946. Ang bagal-bagal kung hindi ko inikot. Sana naunahan ako kasi naalala ko si Panlutang ni si Rizal. Yung ano yan, yung Liberty. Parabol sa Si ika-50. Liberty. Isipin ninyo. Liberty. Pag kinikwestiyon ko para kung kayo 1,000 nito pagdating ng araw. Naunahan lang. Pag tinatanong ko kayo, sino una makasagot? Hindi mo masasagot agad. E paano kung nakasagot ibang region? Kaya, Sayang. Tinuturo ko sa inyo yan, tapos hindi nyo nasagot. Kay Rizal. 19, 46. 46 6. na anong preaching to? Sa Liberty. Proclamation of Liberty. Di kayo liberty. Walang liberty yun. Proclamation. Gatas. Dapat sabi mo gatas yun. Kalayaan Ang nakalagay doon, Proclamation of of Liberty. Liberty. Kumpituhin natin. Kasi pagkasabi, liberty, hanapin yung liberty. Walang liberty dito. Hanap ng hanap. Walang liberty dito. 1946. Doon nag-umpisa sa 1935. Sa panahon ni Quezon. Quezon. Na binigyan Ng 10 years transitional period. Kaya mga matalino tayo.
Siya rin Gigi pa. Naku, may tinuruan ba ni Mangari na hindi matalino? Si Mangari ang nagturo sa atin, tapos tayo hindi tayo makasagot. Naku, sila pa, ang teacher, pagka kasabihin ng mga estudyante, hindi makasagot, ang teacher din. Wala palang tinuturo. Kaya kailangan alam natin ito. Nabinigyan na tayo ng 10 years. Pangarap ni Quezon na siya ang makakaroon ng kalayaan, siya ang makapirma. Siya makapirma. Noong 1946. Pero hindi siya. Dahil may nakalaan para dyan. Hindi siya ang nakalaan. Na kailangan 7 o 6 na presidente lamang ang mag-aari nito sa loob ng 20 years. 20 years. So, ito yung 40 Years. years. Okay. Nine- 6, 8, 9. 1986. So, ilan sila presidente from 1946 to 1986? Mayroon na silang 6. Sino yung 6 na yun? Rojas. Kailan? 1946. Tapos? Buwan. April 15, 1948. Kailangan lang natin ang buwan ito. April 20. 23. April 23, 1946. April 20. Nandyan lang yun sa mga dinadala ninyo kung nagdadala kayo. April 23. Kasi history ng Pilipinas ito. 46. Nag-eleksyon si Rojas yan. At saka si, Kaya Hindi kung si makikita natin, 1986 matatapos ang 40 years. years na mayroon na silang 6 na Presidente. presidente. Sino ang 6? Rojas. Rojas. Quirino. Magsaysay. Garcia. Macapagal. Marcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. Hanggang 86. 1986. Kaya hindi pwedeng sumubra na aalis si Marcos sa 1985. Hindi rin siya pwede 1986. Dahil ang 87. Panginoon ay nagsasalita ayon sa ng banal na aklat. 1986. 86. Siya okay. Kung titingnan natin sa roles ng presidente sa Pilipinas, every 4 years may Election. eleksyon. Dahil yan ang ginawa ni President. Sino nagawa ng batas dyan? Si Quezon. Quezon. Pero pag upo niya, Binago niya. binago niya mismo. Parang si Cory. Pag upo niya, 4 years natuwa siya, pero binago niya. Ginawang, 6. o diba? Dahil sa kanyang ambisyon. Layunin. Kaya gusto ng Diyos na pag umupo si Cory doon, 6 years, kasi nakasulat yun sa banal na aklat. Saan mabasa? Kay Atalia yan. Kay Atalia. Ha? Anong hari? Mali! Kala ko tama eh. Gusto ko rin Mali. Yan doon sa kaliwatan niya. Nandyan sa diagram ninyo. 40-41 yata. Wala akong diagram. Sabi ko, nagdadala kayo. Nasa yung diagram, sis. Nire-review ang review dito natin pag-aral ni Manari. So, kaya kailangan, nare-review natin ng kaunti para alam natin. Nasa mga hari, 2. 40-41. 2 mga hari, 11-3. Correct yung sa'yo pero walang 1 o 2. Kasi tumingin ka dyan.
Hari lang sinabi mo eh. Dos hari 11. Dos mga hari. Hindi kayo dos hari. Sabi niya eh. 11-3. 11-3. Basahin ninyo. Uno hari. Uno nga. Basa. May dos kasi yan. At si Atalia ay nakakubli sa bahay ng hari. At siya ay nakakubli kasama ng Panginoon sa loob ng 6 na taon. 6 na taon. Kaya hindi ka gustuhan ni Cory. Presidente Cory Aquino na baguhin niya ang batas dahil kagustuhan ng Diyos na kailangan gampanan niya. Dahil yan ang kailangan na maghari siya ng 6 years. Kinuha na yung nandiyan, mamaya lilipat na lang ako sa kabila para okay, so kung makikita natin ito ay mayroon lamang 20 years. 20 years. So si Marcos kailangan ng 20 years. 20 years. Yun yung sinagot mo. Si Marcos maghari ng 20 years. Explanation kailangan. Hindi ka lang na explanation at saka alam natin mga text. Di pa hindi natin alam, paano natin magtunayan? Kaya sa'yo, sinabi mong una, warite, dos, layo. Pagka hinahabol ka doon, naku, abutan tayo ng ganit. Talo na tayo doon. Dahil binanggit mo yung hindi nararapat doon. Babasahin pa naman agad nila yun. Basa. Tama tao. Ngayon, malilito na tayo. Sila pa naratol na ba? Kahit ano nga yung binabanggit mo, pagka binanggit ka, mas lalo. Lalo nilang i-diit yun. Hindi ka natantanan doon. Kaya kailangan, pag binanggit natin, may suporta tayo. Kaya nga, binanggit mo ta 20 years, ay nabol kita. Kaya pag nagbanggit ka, kailangan, alamin natin kung totoo ba kung saan ito. Kailangan mamalunod ito paliwanag. Na makumpleto ang 40 years. 40 years. Kaya si Marcos ay hindi siya pwede maging 19. hindi rin siya pwede maging 21. dahil ang kagustuhan ng Diyos. 20 years. Yan ang sabu. Papaliwanag natin balang araw. Kaya pag napaliwanag to, ni Bongbong Marcos. Alam ko na paliwanag ko to nung doon sa libingan ng bayani. Yung time na yun, sino nakasama doon. Na, ito nakasama, nakita sa ano, video, sa mga picture. Sino yung mga kasama pa nandun? Ito kasama ata ito. Si Manang kasama. Na sinasabi ko doon na si Marcos walang kasalanan sa pag-upo niya ng 20 years. Dahil kagustuhan ng Diyos. Na kailangan gampanan niya dahil nakasulat yan sa Banal na Aklat. Yan, kung hindi maganap ang nakasulat sa Banal na Aklat, sino ang nagkakamali? Ang Panginoon. Dahil nakasulat yan. Si Malak. Kaya kailangan matupad. Kaya ginawa niya ni Presidente Marcos. Ngayon, pagka 1986, tapos na ang term ni Presidente Marcos na 20 Years. yes. Walang gustong lumaban. Walang naghamon. May lumaban pa ni Marcos? Wala. Sino nakakalam? May wala. Mayroon. Meron siya. Si Cory. Si Cory ang napilitang lumaban. No choice eh. Cory. Siya. Pero walang lumaban. Sa totoo lang, walang lumaban. Dahil ang sigaw ng mga tao ay Marcos pa rin. pero anong gusto ng Presidente? Tapos na ako. Kailangan akong mapapalit. Sabi ng Diyos. Tapos na. Pinasukan siya. Kailangan ko nang umalis. Dahil hindi na ako pwede kasi 1986 na. Tapos na ang 20 years.
Kaya nagpatawag siya ng, anong tawag ng eleksyon na yan? Snap election. Kasi nasa school. Nagtuturo yan sa school. Kaya ang turo sa school, binaliktad nila. Ang mabuti, ginawang masama si Marcos. Tama, mali. Estudyante. Kung nag-aaral kayo ng history. Ano sabihin nila? Corrupt. Si Presidente Marcos. Ganito, ganyan, ganyan. Ang daming binibintang. Pero sa totoo, within 20 years, magkano lang utang natin? Trillion. Billion lang. Billion? Lukas ng abog mo. Trillion na ngayon, pero 20 years, billion lang utang natin. Billion lang. Billion lang. Walang trillion. Nagka-trillion lang yan yung mga nitong huli na after Cory. Yeah. Dahil yan na doon na ng corruption. Corruption. Ngayon kung sasabihin ninyo na corrupt si Marcos, within 20 years, ang daming nakikita ninyo na ginagawa niya sa mga bundok at sa kapatagan. Sa develop. Hanggang ngayon, makikita pa ninyo. Ano makikita niyo sa bundok? yung mukha niya. Hindi, may mukha si Marcos doon sa ano. Sa Yung nagpagawa siya ng yun, kalsada. Ilocos. Nagpagawa ng kalsada. Hindi yan si Marcos ang gumawa dyan. Si Makapagal yan. Ay, si Makapagal pala. Pinagawa siya. Hindi, yung kalsada sa norte. Maraming ginawa si Marcos. Oh, yung tulay. yung tulay sa nag-ano sa Sa Ilocos na. Samar, Lite. Marami. Yung San Juanico Bridge. Ano? Okay. ICC. Dami na sagot. Dahil may nalalaman na. LRT. Ang sinabi ko na sa bundok, dumating sa bundok. Oh. Ano yung dumating sa bundok na project ni Marcos? Yung kalsada. Malaking ganon. Tawag na. Ah, yung parang umiikot. Windmill. Windmill. Hindi, kalsada talaga number 1 dyan. Bago pa yan. Kalsada. Yung parang ngayon lang yung Dumating sa bundok ay ang paaralan. Kayo talaga, para kayong hindi nag-aaral. Na nag-aaral kayo sa bundok. yung ano, Hanggang ngayon, buhay pa ang paaralan. Dahil ang mga ginamit ay mga class E, hindi class B na mga bakal. Yun yung dumating sa mga bundok. Huwag yung kalsada. Ano yun, yung Kailan mga lang. panahon, may kalsada na rin. Yun ang dumating na project ni Marcos. Dahil ako pumapasok ako dyan sa Napo. Nandyan pa yung trabaho, yung gawa ni Marcos na bagong lipunan, di ba? Building, bagong lipunan na project. Posible man kayo hindi nakapasok dyan, nakapasok nga ako. Kaya ibig sabihin, nag-aral kayo sa city na, hindi na sa Nueve. yeah, shitty kami. Kayo, city kayo. Sa size na, hindi sa ano, sa city, di sa 9, sa 8. Sa 8 para or sa size, bagong city. Kaya papaliwanag natin itong 40 years, napakaganda po. Para makikita ng mga kabataan natin ngayon na maganda ang ginagawa ni Presidente Marcos. Mas lalo yung Random. referendum. Hindi, kasi sa pagkakaalam ko din, marami akong narinig na tungkol sa puro na lang kasamaan yung ginawa ni Marcos. Kasi ang mga tao naman talaga, hindi nila alam na si Marcos maraming hindi nakakaalam sa ginawa ni Marcos na yung ginawa pala ni Marcos is biblical history pala yun. Yes. Marami namang hindi nakakaalam ng tao yan eh. Kaya instead na ang ginawa ni Marcos noon ng 20 years na panunungkulan niya is puro maganda. Kaso lang nung natapos na yung 20 years na niya, ang nasasabi naman ng tao na puro na mali, puro na kasamaan yung ginawa niya. Kasi hindi naman alam ng mga tao na ang ginawa ni Marcos is biblical history. Tama yun. Kaya nga magpasalamat tayo dahil lumabas si Manari. Kailangan natin ipapaliwanag ito dahil pagbalik niya, kailangan may nakakaalam na. Hindi pa tayo ngayon masyado makasigaw. Pero kung nandyan na
ang letter D. Ano yung D? Deuterio. Yan talaga. Buhay na buhay. Kayamanan na eh. Buhay na buhay, no? Isigaw na natin ito. Pag nagsimula na rin ang sigaw. Anong sigaw natin day? Kasama? 10 virgins. Kingdom of God. 10 virgin. Oo, nandyan yan. Sama yan. Deuterio. 10 virgins yan eh. Oh, nandyan yan. Kingdom of God. Napaloob na dyan. Ayun, dyan na. Prophecy. Ang prophecy kailangan sabihin bago maganap. Kagaya sa inyo, sinabi ko sa inyo na kailangan ko na ngayon pumili ng 10 na espiritual na hindi ko magawa noong una dahil hindi tayo nagkakaisa. Dahil pumupunta yung iba naman hindi. Isipin mo, pinapagawa sa akin that this time, araw ng kapahingaan. Last minute pa. Ano yung panaginip mo, Reyna? Ikaw yung last minute?